tumututol yung ICC ngayon, no, merong balita na 'di ba, interim release. Akala natin si Pangulong Duterte lalaya na. Yung pala may problema. Oh, meron na sabi nila uncontested, even the prosecution team has agreed ng ni Pangulong Duterte. Kasi ganito mga bossing, kagabi kasama namin si Sir Bong Duterte diyan sa The Hague. Which is galing sa The Hague. Nag-meet kami ni Sir Bong Duterte, kapatid ni Pangulong Duterte. Kwentuhan kami tungkol sa The Hague. Isa sa kinalulungkot ni Pangulong Duterte, ni Sir Bong Duterte, yung pagkakawatak-watak ng mga kababayan natin dyan sa The Hague. Yun daw parang paksyon-paksyon. Sana daw wala nang ganon. Sana isang layunin na lang. O hindi ko na lang ikukwento yung detalye kasi medyo nakakalungkot. Pero yun nga, si Pangulong Duterte medyo ang higpit-higpit daw doon. Meron daw tao na nakabantay, may mic, tas may translation. Kahit Tagalog usapan yung Bisaya natatranslate, bawal pag-usapan yung kaso. So, si Pangulong Duterte daw talaga nagtatanong, ano nangyari sa kaso ko? Ano sabi ng abogado? Pero bawal nga pag-usapan. So, ito nga, nagkaroon ng ganitong issue ngayon na supposedly interim release kasi talagang tumihina daw si Pangulong Duterte kasi tinatanong daw niya, anong ginagawa mo dito pagka katulad ngayon, 1 linggo na walang dalaw. Putangin na yan, nakakabaliw yun. Si Pangulong Duterte, sana yun ang laging may kausap. Sana yun ang, doon palagay ko, kung merong bagay si Pangulong Duterte na ikahihina, yun yung hindi pakikipag-usap Kasi sanay talaga si Pangulong Duterte na laging may kausap. So sabi niya, anong ginagawa mo dito? Meron man daw siyang TV, pero wala naman daw local channel, puro channel lang sa ibang bansa. Meron daw siyang binabasa ng mga libro, pero yun lang. Grabe daw talaga. Maayos naman daw, kaya lang sabi niya, hindi ko man problema yung pagkain ko dito. Ang problema ko, yun nga, sobrang lamig. Tapos, sarili ko lang. Walang tumutulong sa akin. Lahat, bawal. Lahat bawal. So, maganda nga yung tulugan ko, maganda yung kasilyas, maganda lahat. Pero, hirap talaga si Pangulong Duterte. At ang laki nga daw talaga ng piniyat ni Pangulong Duterte. So, sa nakikita ko, mas okay na i-release na siya. Besides, sabi nga hindi naman talaga siya dapat nandoon. So mas dahil nga may mga question pa sa technicality. So meron dapat siya dapat siya ipalayain na muna. Hindi pa natin alam kung saan yung lugar na yan. Pero ang masaklap, merong ngayon. Baka matagalan na naman yan dahil may nag-object na na isang prosecutor. So pakinggan natin ng balitang ito at makibalita tayo sa The Hague. Maring tinutulan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang iniimbestigahan ang umano'y crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs. Sa isang 15 pahinang dokumento na may si ate para sabog din drug on war. Tangin lang yan, mga mainstream media na ito. Nangyari sa inyo? Sa June 23, iginiit ng ICC prosecutors na dapat manatili si Duterte sa detention facility upang matiyak ang maayos na investigasyon at posibleng paglilitis. Git nila, nananatili ang impluensya ni Duterte sa politika at maaring gamitin ito. Ayan tinan mo, ito lang yung nila. To ensure his appearance at trial under Article 58. Hindi ba? Yan lang. Pero ganito kasi, yung isang bansa na aampon kay Pangulong Duterte, binibigay din niya yung assurance na if needed na umattend siya, aattend siya. And itong country na to will adhere sa lahat ng mga hihilingin ng korte. Kung hilingin ng korte na ipasok siya sa kulungan, this country will deliver him sa kulungan. If this itong country, na to, ICC will say ganito, ganyan, susundin nyo ng host country. So, hindi magiging problema yung appearance sa trial. Mr. Duterte does not accept the legitimacy of legal proceedings against him. Basta yun. Nangangako yung bansa na ito na whatever yung rules na ibababa ng ICC, susundin nila. So, lang to, mere delaying tactics lang ito,
Pero naano lang din sila diyan, na kuryente lang din sila diyan kasi nga siguro may nagreklamo na ba't unopposed? Ba't kayo pumayag? Kaya ngayon kunyari hindi sila nag-oppose. Pero matagal na ito bago sila nag-oppose. Ilang linggo nang pinag-uusapan bago sila nag-oppose. So meaning nasa ICC nasa ICC leadership na yan kung ibibigay nila o hindi. The likelihood is maibigay agad-agad kasi immediate interim release. Pero kung may mga ganitong motion, magbibilang na naman tayo ng ilang saglit. Pero I'm pretty sure mapapalaya si Pangulong Duterte. At least, kasi tinanong nga natin ano ba interim release? Para ba siyang sa detention na bawal pa rin? Immediate family pa din ang makakabisita sa kanya? Hindi ba siya makakalabas? Kasi dyan, sobrang higpit nga daw talaga dyan sa my detention facility. Sabi, pagka naka-interim release, para ka nang nakalaya talaga. So, lahat na pwede mong gawin. Pwede ka lumabas ng bahay, mag-jogging, kung ano man. Kaya lang, hindi ka pwedeng umalis ng bansa na yun. O, kung gano'n ang usapan, okay na yun. Kasi at least si Pangulong Duterte, mabibisita kasi dyan sa ICC, ang makakabisita lang immediate family. Kahit si Bingbong, si Mijaldea, hindi na siya pinayagan na makapasok sa loob eh. Kahit na dati naman siyang legal counsel, hindi na siya pinayagan. Basta immediate family lang. Mga apo, mga pamangkin, bawal. Ano lang talaga, anak, asawa, apo. O, yun lang. Kapatid. Aside from them, wala na. So kung siya ay mapupunta sa isang lugar, at least makakausap niya yung mga gusto niya makausap, makakabisita yung gusto niya makabisita, makakakwentuhan siya. So yun lang naman ang importante. O, diba? Okay na yun. One step at a time. Papunta pa naman si Donald Trump sa The Hague, hindi ba? So dahil dyan sa NATO, pupunta rin si Bongbong. Malay mo, ipalit na si Bongbong dyan sa loob, mas maganda. Para makialam sa kaso o takutin ng mga saksi, kaya't walang sapat na dahilan para sa kanyang interim release. Samantalang hirap na yung takutin yung mga saksi kasi ang sinasabi nito mga bobong mga dilawang tae tsaka mga kaliwa, yung 30,000 daw na biktima niya baka takutin niya. Gago, di kayo kasali sa kaso. Tanginan nyo, 43 lang yung nandiyan dyan. Noon pang mayor siya ng Davao, karamihan. So, negative na matatakot niya yung mga yun. Una sa lahat, baka wala na yung mga yun dyan. kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na may isang bansa umanong handang tumanggap sa dating Pangulo. Subalit hindi ito pinangalanan dahil sa confidentiality ng dokumento. If you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named. Two countries. Nasabi nga na baka isa Australia, baka Japan, pero hindi natin alam. Para sa akin lang, pinakamagandang klima, yung Australia. Pero malamig din dyan, mahaba din taglamig dyan. Pero ang kalaban kasi ni Pangulong Duterte lamig. So baka yun yung i-consider nila. Tsaka i-consider din nila siyempre yung layo sa korte. Kung halimbawa ICC, nasa the Netherlands dyan, baka yung mga bansang malapit lang din sa Netherlands yung paglalagyan sa kanya. Baka hindi naman masyado malayo kasi kung kakailanganin siya sa korte, sa edad niya, di ba? Mahirap na magbiyahe sa 80 years old, 80 plus na. Kung kailangan, katulad sa September, meron ng hearing. Makalabas siya before September, kailangan sa September, makaharap siya doon sa hearing, di ba? There, and one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were... They know it already. They know where papunta si Pangulo. Pero hindi lang nila pwedeng i-disclose dahil mahirap nang mapagalitan. Antayin lang natin mga boss.